tayo natututo. Maghapot magdamag sa pabrika, kayod kalabaw sa bukirin, ulanit arawin tayo sa kalsada, may sulong lamang ang adhikain. Hinarap na natin ang lahat ng hirap, binalikat ang lahat ng pasanin. Ngunit ang bunga ng ating pagsisikap, sinasarili lamang ng mga sakim. Good morning po muli. ang nagbayo at nagsaing, ngunit nang maluto ay iba ang kumain. Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing. Medyo almost dalawang araw, dalawang episode pala na nawala tayo sa ere. Sa kadahilanan pong ito nga po yung panahon, patuloy yung matinding nakiuso ho tayo Nakiuso tayo sa mga karamdaman. Kaya tayo dito sa Mabuhay Mindoro, ingat-ingat po at lagi-lagi ay pangalagaan natin ang kalusugan. Yun daw yung pagmamahal mo daw sa iyong sarili. Halimbawa, may sakit ka. Sa bahay ka na lang kung hindi naman importante yung mga lakad para hindi ka makahawa. Minahal mo na yung sarili mo, minahal mo na rin yung kapwa mo. Kasi ang kalimitan ho ngayon, mas madaling makalalin, may transfer yung sakit, yung virus sa ibang tao. Kaya medyo ingat-ingat din po at saka siguro kailangan po natin ng mga healthy diet din at mga healthy na mga pagkain, ang gulay. Tayo naman dito sa lalawigan sa Mindoro, yan namang mga gulay-gulay ho dyan ay kayang hingiin sa mga kahakahanggan. Kaya ingat-ingat din po. Lalo pa ho ngayon at ayon sa Pag-asa, makakaranas ng 37 degree Celsius yung init index dito sa ating sa Mindoro. Kung ikakategorya nyo po yan, ay parang lagnat ho yan, yung init na galing sa araw. Kaya medyo magpapaganyan-ganyan na ho yung panahon. At lalo pa nga ho, binabantayan at sabi sa monitoring papalapit na hanggang May 2024 itong sinasabing tagtuyot, yung El Nino na mararanasan sa almost 70% ng Pilipinas. Almost 65 mga probinsya ang maapektuhan nitong tagtuyot na ito. Ang malaking issue po ngayon, nung alam niyo po yung last week, yung nangyaring water cannon na naman, pambubomba at pambubuli dun sa mga kapatid nating magdi-deliver sana ng supply ng pagkain dun sa tropa ng mga ng kasundaluhan sa West Philippine Sea ay binomba na naman nabuli na naman ng China. Malaking usapin po ito dahil sa lugar po na yan diyan may sinasabi na mayaman yung karagatan na yan na hanggang sa kasalukuyan naman hindi makapangisda at hindi makalaot ang ating mga kapatid ng mga mangingisda. Malaking epekto po yan sa bahagi po natin na hindi makapasok ang ating mga kapatid ng mga mangingisda sa lugar na kung saan ay mayaman ito sa yaman dagat. Kaya siguro bang sinasabi? Sabi may isang na-interview kanina sa national media, isang senador.
parang dapat daw ho gumamit na rin tayo ng puwersa. Although hindi naman nga ho natin kaya yung China dahil imagine niyo naman no, sa bangkat sa sasakyan pala ang pandagat. Ang atin ay yari sa kahoy, yari sa pinagtapal-tapal ng mga semento. Kumpara mo naman sa purong bakal ang kalaban mo. Kahit ho banggaan ay talo tayo. Ang yun pa nga ho, winawater cannon pa ho tayo. Ay malaking masakit ho sa balat yan. At kaya niyang wasakin, kaya niyang butasin yung mga bangkang ginagamit lang natin dyan sa WPS o West Philippine Sea. Ano ba po ba ang dahilan kung bakit nanalo na tayo doon sa isang na sinasabi na talagang pag-aari natin yan, yung part na yan ng West Philippine Sea. Pero ano po ba ang dahilan? Kailangan ugatin natin ba't ganito ka-agresibo ang China para kamkamin yung ating karagatan. Meron bang usapan nung time ni Pangulong Duterte at nung presidente ng pinuno ng China na kung ano ba yung kasunduan diyan? Sana nalalaman natin yan kasi tayo naman alam naman natin na best friend dati ng presidente ng Pilipinas sa katawan ni Pangulong Duterte ang pinuno ng China. Kasi umaano lang po tayo naging ano lang tayo noon nababantog ang province of China ang Pilipinas. Ginagawa nilang probinsya. May mga ganun po tayo dati na may mga slogan, may mga tarpaulin na nakadikit diyan sa Metro Manila, sa Kamaynilaan. May mga ganong mga tarpaulin na malalaki na tarpaulin na nakalagay ay province of China ang Pilipinas. Sana makita din ho natin. Kasi kung ang sasabihin mo lamang, kailangan din ng Pilipinas na gumamit. Hindi gayon. Imagine niyo po naman, ito yung tudo-tudo pambuli sa ating Philippine Coast Guard. At halos nagkakasakitan nga po dahil nga dito sa water cannon na Pero bakit yung Vietnam lumalaban? Bakit yung ilang mga bansa na may mga isla rin dyan na gusto rin kami ng China ay lumalaban? Pero ba't yung Pilipinas payag na lang sa ganung Pero tayo, gusto natin sa mahinahon usapan, sa pinag-aagawang teritoryo na yan. Ngayon, ang tanong po, paano, sino po ba ang Kasi ang Pangulo ng Pilipinas sa katauhan ni Bongbong Marcos Jr. ay kinausap na yung presidente ng China regarding diyan sa usapin ng teritoryo. Pero wala naman pong nangyayari. Sana makita din natin kung ano ba yung dating transaksyon, ano ba dati yung kasunduan sa pagitan ng presidente ng China at nung nagdaang administrasyong Duterte. Kung ang babanggitin lang ho natin, kailangan natin din gumamit ng sinasabi, para lang daw boxing yan. Kailangan habang daw tayo ay defensiba, jumajab tayo ng pautik-utik. Kung boxing. Good morning po kay Maria Siren. Kay Maria Siren Asedera, Clerigo na napakasipag dating nito SK Naging SK nga Gary. Konsehal. Yung SK councilor pala. Pero naging na-appoint as a SK chair dyan sa Barangay Lumang Bayan. Magandang umaga kay Maria Siren Asedera Clerigo. At syempre, bago magkalimutan, syempre, itong papalapit na Kapaskuhan, madaming pagdiriwang, mga Christmas party ginaganap. Dahan-dahan sa pagkain,
mahirap po maging kasabihan lagi na isang beses lang naman yan. Minsan lang makakain ng ganyan. Pero kailangan din diet, ano. At lalo pa ngayon, itong senior citizen daw ng Barangay Lumang Bayan ay may Christmas party. Ang tagubilin po natin sa ating mahal na ina, baka naman makisali pa sa mga parlor games. Mabukulan na naman, ay mas malaking gastos. At binabati rin ho natin ang Sakag sa ikadalawang anibersaryo ng kanilang pagkakatatag. At alam natin na may gaganapin din silang Christmas party. Ano? Sino bang chairperson ngayon ng Sakag? Si former Barangay Captain Lem Gahol. Siyempre sa kanyang mga member, magandang umaga po. Kina Sir Julius Marasigan at dito kay Sir Joel Zamora. Nababangkit ho natin itong mga kapatid nating mga mangingisda kasi yung sinasabi ko nga ho, yung usapin ng West Philippine Sea, yung agawan ng teritoryo sa karagatan, ay ang malaking napipinsala ho dyan ay yung kabuhayan nitong mga kapatid nating mga mangingisda. Lalo pa ho ngayon, meron tayo mga close season time na mga start ng November hanggang January 2024. Bawal mangisda. Pumalaot ang ating mga kapatid ng mga mangisda dahil ito daw ho yung mga time, ito yung mga panahon na nangingitlog o nagpapadami itong mga isda na hinuhuli ng ating mga kapatid ng mga mangisda. Paano po yun? Ito nga, may mga problema. Darating yung tagtuyot. Darating yung El Nino na isang malaking problema sa mga kapatid nating mga magsasaka naman. Lahat ng hirap. Paano ho yan? Di nga. Yung kombinasyon po ba, what a coincidence naman, nagsasabay-sabay. May problema tayo sa usapin ng teritoryo, ng agawan ng teritoryo sa karagatan, at problema ng mga kapatid nating mga isdayan. May problema tayo sa usapin ng bigas na patuloy na tumataas. At ito namang mga palay na tinatanim ng ating mga kapatid na mga magsasaka, mura naman ang presyo sa game farm. Sa gate farm parang ang mangyayari, ito yung mga pangunahing mga sektor sa lipunan na apektado nitong mga ganitong problema sa ating bansa. Si magsasaka ang kung bakit may kanin o bigas sa pagkainan natin, at si banging isda na kung bakit meron diyang sinigang o pritong isda sa ating pagkainan, sila ngayon yung pinsala nitong mga kalamidad. Actually, may ituring mo na rin kalamidad itong nangyayari nga sa West Philippine Sea. Dahil hindi na po talaga hindi na makapangisda, makalaot yung ating mga kapatid na mga mangisda dyan. Sabayan mo pa nung mababang pasahod ng mga manggagawa. Mahirap po. Kaya ano bang iisipin? Anong iisipin ng taong bayan? Gaya na lang yan Mahirap po. Kailangan ho talaga natin makisangkot din. Makisangkot dito sa mga ganitong usapin. Belated happy birthday po kay Sir Joel. Kay Sir Joel Zamora na nagdiwang nung kaarawan nung Monday. December 11. At kay St. Paul, kay Ado de la Rosa Luwarca na nagdiwang ng kaarawan noong December 10. Human Rights, International Human Rights Day noong Agis, December 10. Nakakapagod din ang maghintay, ang mga pangakong laging napapako, sa pagtitiwala ay pumapatay.
Nakakapagod din ang umasa, lalo't ang bituka ay walang laman. Napakailap sa mahirap ang hostesya, Lalo't bansa ay hawak lang ng iilan. At advance happy birthday na rin kay Sir Roel. Kay Sir Roel Landicho, aka Bitoy, na magdiriwang ho ng karawan sa December 17, linggo. Lahat ho ay iniimbitahan yung kanyang mga tropa. Kung makakadalo, ano? Kakaunin daw ho kayo ng sasakyan mula sa Turbina, ano? Papuntang Laguna. Ano bang barangay doon? Barangay Parean, Laguna. Doon niya ho isa-celebrate ang kanyang kaarawan. ulanit Happy birthday sir. Advance happy birthday kay Sir Bitoy Landicho. hikain. Hinarap na natin ang lahat ng At syempre kay Sir Jonathan Atwell. Advance happy birthday na magdiriwang ng kaarawan sa December 22. sika. At sagot ni Sir Ed yung patre. Happy birthday sir, happy birthday. Advance happy birthday kay Sir Jonathan, kay Sir Joey Atwell. Ngunit nang maluto ay iba ang kumain. Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing. Ngunit nang maluto Eh po imagine niyo po yung yung agawa ng teritoryo, no. Tayo ang pang Tayo dito sa Pilipinas, mahal ang isda. ala sa kanyo. Walang tubig. Yun ang mga problema po ng isang pangkaraniwang Pilipino. Kahit dito sa atin, sa ating lalawigan may mga lugar na wala pa ring serbisyo ng tubig. Ano na natin yung kuryente. At yan naman kahit may mga linya, papatay-patay din. Pero yung tubig yung usapin ng tubig, napakayaman natin sa tubig. Almost 3/4 ng ating teritoryo ay katubigan at 1/4 nito ay kalupaan. Ang pangharang sa tangke. Tayo ang Ilan sa mga problema po natin na sangkot ang pangkaraniwang mga mamamayan. Tuloy-tuloy yung inflation. Ang sabi, bumagal yung inflation. May inflation. Tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ano pa? Ang mga problema natin. Hindi natin kontrolado ang usapin ng presyo ng langis, ng diesel, ng gasolina, hindi natin kontrolado. At kontrolado na 'yan ng mga dambuhalang company na nagsusupply ng langis sa Pilipinas. Dahil tayo ay nakisangkot doon sa privatization, doon sa globalization, ng time file ho yan ng former FBR. Itong mga pakikisangkot natin dito sa globalization na ito na ang naging bunga ay di yung almost 100% ay kayang magmay-ari ng dayuhang company, ng mga kampanya na magmay-ari dito sa Pilipinas, kagaya nitong itong big three sa usapin ng gasolina, ng langis, itong Shell, Petron at Caltex. Dati kasi meron tayong may share tayo dati diyan na 80-20 or 60-40, pero ngayon almost 100% ay pag-aari na ho yan. At yun ay bahagi ng privatization. At yung pinasukan pa na itong oil deregulation, na ang binabanggit dahil sa oil deregulation daw po, magkakaroon ng kompetensya yung tatlong malalaking dambuhalang company. Ang makikinabang daw ho ng kompetensya na yon ay yung mga mamamayan. Pero hindi naman ho nangyari. At yan ay matagal na nating sinasabi na imposible mangyari yan dahil sila ang nagpapagalaw, sila ang nagtatakda ng presyo. Kaya yung Department of Energy, wala ho na silang dyan. Halos wala nang pake sa usapin ng pagtaas nitong presyo ng langis. Sasabihin natin,
Ngayong kahapon, bumaba ang presyo ng langis. Bumaba ito ng 1 piso, 130. Pero imagine nyo naman, yung presyo pa rin. 60.85 ang presyo niyan. Na dapat sana, tayo naranasan natin yung halagang 18 pesos ay halos 1 litro na ng gasolina or kalahating litro ng gasolina. Pero ngayon, yung 18 pesos, hindi mo na po pwedeng ikarga sa ilang mga gasolinahan dito sa ating probinsya. Sa ibang gasolinahan nga dito sa atin, sa lokal, bawal na magkarga ng kalakalahating litro. Kailangan ngayon 1 litro. May mga ganun gasoline station dito na hindi na sila nagkakarga ng ganun. Ano pa po yung mga problema na inaadahan natin? Yan, sinasabi ko nga po kanina, yung murang presyo ng palay dito sa ating lalawigan, Sabi sa balita, 30 to 35 daw ang presyo ng palay sa farm gate. Pero hindi naman po gayon eh. Dito ang nakikita lang natin 20 to 23. Malaking dagok po 'yan sa mga kapatid nating mga magsasaka ng palay, tapos ito nga ang pinakamura na atang bigas ngayon ay 60 pesos. At inaabangan pa tayo nakasandig na doon sa pag-import lagi. At laging ang solusyon ng gobyerno ay mag-import. Yung gahong solusyon. Ang solusyon po sa mga kapatid natin magsasaka ay tamang presyo, tayo mag-market, yung sinasaka ng mga yan, yung bigas ng mga yan, ibili natin ng tama at ipagiling, gamitin ng mamamayan. Matutuwa ang ating mga kapatid na mga magsasaka nito. Ang problema ho natin ngayon, dahil sa ganyang pagkalugi ng mga kapatid natin mga magsasaka, baka ho hindi na magtanim yan sa mga susunod. At ito, meron pa nga ho tayong rice tarification law at nagmimistulan nga po ginagawa subdivision na yung ilang mga bahagi ng lupa, ng kalupaan, ng mga sakahan, ginagawa ng subdivision. Yung land conversion tuloy-tuloy. At syempre, mas natutuwa dyan yung ilang mga itong rice tarification law na ito yung yung magiging bunga niyan, yung land conversion, yung malawakang land conversion. Good morning po kay Isa Kinson. Good morning kay Isa Kiason. Good morning po. Magandang umaga po sa inyo. Siyempre, magandang umaga po diyan sa mga kapatid natin sa Barangay Ibabais. Kaya Kapitana Tessie Zamora, magandang umaga po sa Zamora family, Melendres family, Mendoza family. Magandang umaga po diyan sa inyo sa Barangay Ibabais. Ayot kalabaw sa bukirin, ulanit arawin tayo sa kalsada. May sulong lamang ang adhikain, hinarap na natin ang lahat ng hirap, binalikat ang lahat ng pasanin. Bunga ng ating pagsisikap, Sinasarili lang 12 days na lang po before Christmas, kaya medyo abala na ang sambayan ng Pilipino sa preparasyon, At kita ho natin yung ilang mga tahanan ay may mga pailaw na. Sana naman pagbayaran ng kuryente, baka naman reklamo na naman po kayo na bet naman tumaas ang aking kuryente. Daming Christmas light ho Pero anyway, tradition ho yan yung pagpapailaw sa mga tahanan. At kahit dito sa mga munisipalidad dito sa atin
sa lalawigan, may mga pailaw sila, no? Pailaw. Kailan ba ito nagpailaw itong Kalapan? Ano pa? Ang alam ko, ang una nagpailaw sa probinsya, itong bayan ng Pola, na pinamumunuan na, ni Mayora Ina Cruz. Ang pangharang sa tangke, tayo ang pambala sa kanyon. Ano? May isa tayo nakausap na kaibigan natin. Mga buwetre, Sana daw ay may prioridad ang pagkakagastusan ng pera ng taong bayan. Parang hindi naman niya sinasabing against siya dun sa mga pailaw. Ang kanya lang, sa time ng krisis, sa time ng kahirapan, pwede naman magpailaw na hindi masyadong garbo. Pwede naman yan sa mga empleyado. Bigyan mo ng kasiyahan o bigyan mo ng kahit papaano yung mga job order dyan ay makatikiman lamang ng kahit papaano kaunting bonus. Christmas bonus. Iwan ko, hindi ko naman alam yung pero ang sabi nga, tama din naman yung sinasabi niya na kailangan yung pondo ng taong bayan sa panahon ng krisis, may prioridad. Ibig sabihin, may tamang direksyon ng paggasta. Hindi naman siya against. Sabi nga niya, hindi naman ako against para sa sa mga pailaw or kung ano pa mga cultural activity na ginagawa sa lalawigan o sa ating lungsod. Pero sana magkaroon ng prioridad sa paggamit ng pondo ng taong bayan kung saan mo unahin. Halimbawa, tama naman yung sinasabi ng isang kaibigan natin. May problema yung mga kapatid nating mga mangingisda. Ngayon, dito sa atin lalawigan at kahit sa ating lungsod ng Kalapan. Ito nga, sinasabi nga natin yung close season time na walang trabaho, bawal lumaot. Ito bawal mangisda, itong ating mga kapatid ng mga mangisda dahil nga doon sa close season na nag-start ng mula October hanggang sa January 2024 pa po yan. Walang kita ho yung mga yan. Ngayon, ang sinasabi nga po natin, sana napapaghandaan natin yan. Marami na tayong administrasyon na napagdaanan at nakausap regarding sa ganyang mga problema ng mga kapatid nating mga mangisda sa panahon ng close season. Ngayon, ano ang alternatibong dapat nating ibigay? Sabi nga na dating former Mayor Mark Marcos ng Bayan ng Nauhan, ba't hindi natin bigyan ng livelihood? Ba't hindi natin bigyan ng mga pangkabuhayan na mga gawain? Ito mga mangingisda na ito na para sa panahon ng close season, sa panahon ng bawal ang pumalaot, ang mga mangingisda, ay may pinagkakakitaan silang alternatibong pinagkakakitaan. Tanda ko dati itong si Sir Biling Tihada, may mga ganyan siyang konsepto dati. Nung minsan nagkasama kami niya sa isang opisina. May ganyang konsepto. Ang ano naman niya, mga pa-training sa mga kapatid nating mga mangingisda. Ang naging problema nga lang, hindi naging tutok, para bang yung pag-evaluate sa lahat ng mga proyekto, hindi nangyari, dahil hindi natin alam kung ano bang gusto mangyari talaga ng gobyerno, kung gusto ba talaga nila bansutin tayo o maging mangmang para sunod-sunuran na lamang, Kaya mabigat to madaming problema ang gobyerno. May mga magagaling, na kayang solusyonan yung ganyang problema. Pero, pag idinikit mo, sinabi mo sa gobyerno, o sa ahensya ng gobyerno na namumuno doon, o kung anumang sektor yan na kailangan ay maresolve sa ganitong paraan, wala po. Wala lang. lakay na mga lider ng nasyon. Kahit nag-EDSA 3, kahit mag-EDSA 4. Tayo dati, may sinasabi tayo sa usapin dati ng halimbawa, yung mga produkto nating mga prutas, kagaya ng saging.
kahit po araw-araw pumunta kayo ng pa-south o kahit dito sa papunta sa papuntang Puerto Galera na ito. Itong part ng Baco, San Teodoro, Puerto Galera. At itong pa-south po dito. Makikita nyo po sa tabing kalsada, puro saging po yan. Araw-araw na yan, puro saging na saba. Pero iniluluwas lang po yan. Iniluluwas ng biyahero, ng ating mga kapatid na mga magsasaka ng prutas. Pero dati, ang sinasabi natin, bakit hindi natin pondohan ng gobyerno na halimbawa yung mga saging na yan, ginagawang ketchup, Ba't hindi yung probinsya natin makapag-create ng gawa ng ketchup para tayo, yung ating raw materials, hindi na raw materials ang dadali natin sa kalunsuran. Finished product na pangangailangan ng mga mamamayan. Lalo't bansa ay hawak. Pwede naman yung pwedeng mapunduhan. Ba't naman yung ibang mga bansa? May mga ganyan naman. Yung China nga po, yung sardinas. Yung isda na hinuhuli, pagdating sa barko pa lang, finished product na, sardinas na . Ba't hindi natin kayang gawin? Samantalang, pag pinag-usapan natin yung mga confidential fund, yung mga pondo sa pag-travel, ay milyon-bilyon. Madaming nauubos sa pera ng taong bayan. Pero, hindi parang tama yung sinasabi ng kaibigan natin na hindi nagagamit sa wasto, hindi nagagamit ng tama yung pondo ng yung pondo, yung pera ng taong bayan. Binalikat ang lahat ng pasanin, ngunit ang bunga ng ating pagsisikap Sinasarili lamang ng mga sakim. Good morning po sa Barangay Pulis. Barangay Pulis ng Barangay Lumang Bayan. Kina Foreman Marlo Villanueva. Kay Hepe, kay Chief Marlo Villanueva. Magandang umaga po sa lahat ng Barangay Pulis ng Barangay Lumang Bayan. At syempre sa BHW ng Barangay Lumang Bayan. Thank you po sa masipag niyong pag-ikot-ikot sa inyong mga sityo na nasasakupan. Siyempre, nagpapasalamat na rin tayo sa paglilinis, paglilinis ng paligid ng paggagamas. Ang mga mananabas ng barangay Lumang Bayan. Medyo nakita na ho natin na ganito pa kalakaluang ang daan. Thank you po. Thank you sa inyo sa Sangguniang Barangay ng Bayan ng Lumang Bayan sa effort nyo po, sa tulong-tulong mula sa barangay captain hanggang sa mga konsehalis at hanggang sa mga barangay tanod at BHW-BNS ay nagtulong-tulong noong isang araw para malinis itong ilang mga lugar dito sa Barangay Lumang Bayan. Yan naman ay tulong-tulong lang. Hindi naman dapat yan iasa. Kahit sa atin dito sa lalawigan, hindi mo dapat iasa yan sa pinuno lang o sa mga nanunungkulan. Sa sarili mo minsan, magkaroon ka ng pagkukusa na para makatulong ka sa iyong barangay o sa iyong bayan. Yung simple nga lang pong pagtatapon ng basura. Itapon mo yan sa tamang basurahan, sa tamang pagtatapunan, malaking tulong na ho yan sa inyong bayan o sa inyong barangay. Yung simple pong pagtuturo sa mga anak o sa mga pamangkin, sa mga apo, ng tamang pagtatapon ng basura, malaking tulong na ho yan sa ating barangay, sa ating bayan, sa ating lungsod. Kaya dapat tayo, huwag natin masyadong iasa. Kung minsan mayroong mga pasaway na kala mo sila na ang may-ari ng basta na lang po magtapon ng basura. Kaya kung minsan natutuwa ako dito sa mga mga ngalakal.
malaking tulong ho yan para sa pagsiseparate nung nabubulok at di nabubulok. Ano? Sa yung mga lakal na yan. Ano? Kaya minsan mas natutuwa pa nga tayo dyan kumpara dito sa mga mga tao na ang pag-abuse sa kalikasan na inam. Ano? Yun, sana ho, yun mga ganitong simple. Magkaroon tayo ng pagkukusa sa ating mga sarili. Yung simple nga lang ho, yung sinasabi ko nga ho, yung simpleng pagtatapon ng basura, yung simpleng pagtuturo sa mga anak ng tamang pagtatapon ng basura, ay malaking tulong na ho yan sa ating bayan. May sulong lamang ang adhikain. Hinarap na natin ang lahat ng hirap. Good morning po kay former Vice Mayor Engineer Hill Ramirez. Sisika Magandang umaga po, Engineer. At sana ay lagi kayong ligtas at walang karamdaman. At syempre kay Sir Michael, Atienza, magandang umaga. Sir, napabisita ka daw dun sa sa bahay nung isang araw ay kaalis ko galaang at ako'y pumalaot sa part ng Socorro. Pasensya na, hindi mo ako naabutan. Isang araw tayo magkaping barako tayo sa bahay Anyon, habang nag-aabang ang mga buwetre, naghihintay ng tamang pagkakataon. Siyempre, good morning po sa Malugay Farmers Cooperative diyan sa bayan ng Malugay na pinamumunuan ni Sir Kuya Doms ni Dominadora Dominador Remendados Junior. Magandang umaga po sa Malpangco Farmers Cooperative. Tsaka dito sa SACA, Samahang Pangkabuhayan at Pang-Agrikultura ng Fortuna na pinamumunuan ni Konsehal Sani Gomez. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Barangay Fortuna, Socorro. At syempre doon sa mga kaibigan natin dyan sa Grangos family at De La Rosa family at Lyson family. Magandang umaga po dito sa may Socorro. Ito po medyo kaunting araw na lang 12 days before Christmas, and after that another 5 days, 17 days, 18 days ay 2024 na ho. 2024 na ho. 18 days na lang ho ay palit na ho ng taon. At yan hong mga panahon na yan. Siguro yan mga month ng May. Hindi pala. Mga month ng March pa lang yan. Ay magpopormahan na naman yung mga mahihilig maglingkod kuno sa bayan. Siyempre, poprontan naman ho dyan mga mayor, congressman, vice mayor, governor, vice governor, bukal. Magpopormahan huli yan. Tayo dito sa Mabuhay Mindoro, patuloy yung ating yung pamamahayag para iparating sa ating mga nanonood at nakikinig kung sino ba talaga. Sasabihin nyo naman, aring tao nga, pauli-uli na lang ng sinasabi. Gusto ho namin marindi kayo. Sabi nga ho namin, dito sa MIB4, gusto namin marindi kayo. Sa paulit-ulit namin sinasabi na sa tamang pagpili ng mga politiko na ihahalal sa May 2025 midterm election. Siyempre, plaplangketa na ho uli dyan, yung 12 senators. Nakikita nyo na ho yung mga tarpulin dyan sa mga sulok-sulok dyan, sa mga kanto-kanto. Ano mga nakalagay doon? Malasakit. Siguro gamit na naman dito yung mahirap, yung salitang mahirap. Gamit na naman ho yan. Pag darating ang nalalapit na namang eleksyon.
Ayun. Advance happy birthday po kay Maria Leonor. Maria Leonor de los Reyes na magdiriwang ng kaarawan sa December 16. Happy birthday po, Madam Leonor de los Reyes ng Ginubatan Elementary School. Tayo natutuwa tayo nung Monday kasi nagsama-sama uli. Good morning po kina Sir Jose Marie Bakiran at kay Madam Malu Marasigan Bakiran. Siyempre kay Dondon de los Reyes at kay Sir Joel Zamora, kay Sir Julius Marasigan at kay Sir Noni Talavera na magandang kwentuhan po. Tayo natutuwa na sa tinagal-tagal ng panahon na hindi pagkikita ay naging mabunga naman yung kwentuhan, at natutuwa tayo doon sa ganong setup. Gustuin man natin, alam mo kung minsan kasi may konting tampuhan ang mga magkakaibigan, ang mga magkakasama. Kailangan may isang nagmamatanda, may isang buti na doon si Sir Noni Talavera. Kahit naman ito namang mga kaibigan natin, ito yung mga may isip na. Ito naman ay kaunting yapusan at saka kamayan lang ay nagkakaunawa na. Ang mga pangako, nakakapagod din ang maghintay. At sana maulit Sir Dondon, Sir Jose Marie at Sir Joel, yung mga ganong banding ng grupo. Natutuwa tayo dahil how many years ba na walang ganyang kwentuhan at tawanan. May na ata, may 15 taon na atang wala. Pero salamat kay Madam Maricel Zamora at dito kay Madam kay Maring Masi at dito kay Sir Joel na silang naging punong abala nung activity na nung December 11. Good morning po, magandang umaga po at salamat po sa inyong palaban. Maghapot magdamag sa Tayo, nangungumusta lang pero wala tayong balita dito sa ASF, Pero may binabanggit itong parang na daw ho, parang tinanggal na yung nilip na ho yung pagbabawal doon sa paglabas at pagpasok nitong karneng baboy sa lalawigan sa Mindoro. Kailan ko ba napakinggan nun? Nung Monday ko ata napakinggan yun, yung ganong balita na parang nilift na yung pagbabawal sa pagpasok at paglabas ng mga baboy dito sa Mindoro. Ibig sabihin po, wala nang ASF. Kung ganon, although malaking kalugihan na dun sa ilang mga mag-aalaga ng baboy, sana yung iba makabawi, doon sa naging problema ho natin. May ganun pong hindi ko po alam, siguro test nyo po ako, i-correct nyo po ako kung mali ako sa ganung pahayag na para may nagbato doon sa isang kaibigan natin na tinanggal na yung pagbabawal sa pagpasok at paglabas ng karne o ng baboy dito sa ating lalawigan. Pag nangyari yon, ay tama si Canaldo ng at saka si Kuya Nitoy ng Barangay Subaan. Tayo nung isang araw nandiyan tayo sa Socorro, sa bayan ng Socorro. Siyempre hindi mawawala yung politika sa kwentuhan, parang may tumutunog diyan, parang yung ilang mga dating namumuno ay lalarga uli. Parang ang balita ko, itong si Konsehal Philip Hoson, lalabang Vice Mayor.
Hindi nga lang ho natin alam kung sino yung mayor niya, ano? Yung puno niya. Pero itong si Vice Mayor Roson, ito, yung father nito, yung sa side ng sa father nito, father ba o lolo? Ito yung mga sila yung Liberal Party. Sila yung mga nagpasimuno ng Liberal Party. Yung angkan nito ni Consel Philip Hoson, sila yung mga nagpasimuno. Nagsimula ng nagdala ng Liberal Party ng dito sa ating probinsya. At may balita rin tayo na itong si dating Mayor Rolly Ariola lalaban naman daw hong Vice Mayor. Hindi din na ho natin alam kung sino ang pinakauli niya, no? Kung sino yung mayor niya. Pero may mga ganun ho, ay tayo, sabi nga ho natin, tinitimbang po yan eh. Hindi naman basta ang sukatan lang po dyan, ano bang nagawa? Ano bang nagawa ng mga lingkod bayan na ito nung sila ang nanunungkulan sa ating bayan? Wala po tayong sukat kabigan na lahat naman ay maaayos. Pero sana ganun tayo mag-jury, mag-evaluate ng mga tao na ihahalal natin dito sa paparating na 2025 midterm election. Sabi nung iba, tagal pa naman yan, dapat tagal pa naman yan, bet yan ay pinag-uusapan agad. Ngani. Hindi ho, madali ho ang araw ngayon. Mamali-malaya mo na puro kalat na naman ang mga tarpaulin niya sa paligid, ano? Dahil open campaign na naman. Binalikat ang lahat ng pasanin, ngunit ang bunga. Pero masarap yung lingkod bayan ka, no? Nanalo ka. Tapos matatapos mo yung term mo na wala kang kalaban-laban. Wala kang kalaban. Hanggang sa matapos mo yung term mo, wala kang kalaban. Ibig sabihin nun, maganda yung nagawa mo sa bayan mo o sa barangay mo o sa probinsya mo. Tayo dito sa atin, sa palibasa, ang dami nating mga partido sa Pilipinas. Labo-labo. Kahit nga sa presidente, ilan na maglalaban? 6, 5. Aywan ko lamang po ngayon dito sa atin, sa ating lalawigan, kung ilan naman na maglalaban sa gobernador, sa vice governor. Aywan ko kung may lalaban pang kay congressman siguro hindi mawawalan kay Congressman Arnan. Panaligan, kung tingnan din ho natin kung yan naman yung mga yan, yung mga politiko na yan, kung saan madali ang laban, dun ho, yan, dun sasangkot ho yan. Yung mga inuha yan kailangan meron ka agad gold, Kailangan may gold ka na kailangan ngayon pa lang nakikwenta mo na kung magkano ang gagastusin mo sa iyong laban. Kung ano mang laban kung ano mang ang pagkwenta po niyan kung ang laban may gobernador, ang kwenta niyan ilang barangay meron sa Oriental Mindoro, ilang bayan meron sa Oriental Mindoro, ilang sitio meron sa Oriental Mindoro, ilang voting, ilang ang botante ng Oriental Mindoro. Kung gobernador ho ang lalabanan mo. Congressman naman, dahil meron ho tayong 2 distrito, yung 1st district at 2nd district, ganun din ho ang tanungan dyan. Parang sa barangay captain naman, sityo ang tanungan, ilan ang tao sa sityo na yan? Ilan ang botante sa sityo na yan? Ganun po yan sa municipal or sa lungsod, ganun din ilang barangay. At may binabanggit na parang paramihan na lang ng barangay captain ngayon ang labanan. Hindi kalokohan ho yan. Hindi totoo yan. Mamamayan pa rin ho masusunod sa ganyan ng laban. Tayo may karanasan tayo, may alam tayong politiko na lumaban sa mas mataas na panunungkulan na tungkulin dito sa ating probinsya.
ni mayor, ni barangay captain ay wala. Wala siya, walang nagdala sa kanya. Eh ano po nanalo Malaking lamang Kaya sabi ho natin, hindi naman siguro sabi nga ni Sir Ed, ano yan, at least kahit paano, may sureball na siya, may tiyak na siyang leader sa kanyang barangay. Sa isang barangay. Pero hindi ako naniniwala dyan. Mas maganda pang mag-leader dyan ay yung mga marites. Tsaka yung mga tolits. Pag sobrang galing ng leader yan magastos. Ulanit arawin tayo sa kalsada. Tapos may mga nagagaling-galingan na sinisino yung gastusin. Bago matapos yung eleksyon na yan mas magastos pala Lahat ng pasanin, ngunit ang bunga ng ating pagsisikap, Sinasarili lamang ng mga sakim. tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing. Doon po sa mga sa mga dadalo ng mga Christmas party nyo, yung mga party nyo sa mga grupo-grupo nyo. Medyo ingat din po sa pagkain, lalo pa kalimitang handa dyan ay lechon. Parang sa tangke. Baga. Buti yung ito yung magka-Christmas party yung senior ngayon dyan sa Barangay Lumang Bayan. Healthy diet anong inihanda? Taon. Ano yung vegetable mayroong sinangan Pero maganda natutuwa tayo doon kasi yung nanay po natin, yung nanay ko po ay sa opisyalis doon, senior citizen dyan sa Barangay Lumang Bayan. Siya ang isa sa mga punong abala sa pagluluto. Pero palibasa may edad na nga rin, natatakot siya magtimpla ng baka hindi magustuhan dahil maalat. Bawal sa mga may edad na yung ganong timpla. Or kaya ang ginawa niya parang vegetable yung handa niya. Tsaka siguro may konti namang may konting dessert at mga kwan. Pero natutuwa tayo dahil sa sitwasyon ngayon nito na mahal ang bilihin at mahal magpa-ospital. Talagang inisip niya magaling kung ano yung healthy para sa kanya mga kasenyor. Good luck sa mag-Christmas party mamaya dyan sa Barangay Lumang Bayan. Sana po kung may mga may mga parlor games, medyo pitik bulag na lang kaya para hindi na masyadong gumalaw. Ito atang si Boss Joel Lyson Luarca. Parang ang alam ko may pa Christmas party ito Hindi lang natin alam kung parang December 24 ang pa Christmas party nito ang problema natin wala tayong service. Baka doon tayo abutin ng Kapaskuhan. Medyo malayo-layo rin. Pero may service sana ang sarap makipag-party dyan sa Zone 3. Zone 3 Socorro. Good morning po kay Sir Jaes Ilaga ng 241 Game Farm, Socorro. Ewan kung anong nangyari kahapon. Ano bang nangyari dyan kahapon sa inyong palaban? May sulong lamang ang adhikain. Hinarap na natin ang lahat ng hirap. Dito nga pala diyan sa Barangay Camilmil. Kahapon bumili tayo ng hanger Pero
may mga baratilyo na po pala. Alam nyo, yung mga baratilyo na yan, preparasyon ho yan, bahagi din halos ng kultura nating taga Mindoro. At lalo pa magpiyapiesta yung magpiyapiesta itong bayan ng lungsod ng Calapan. Ayan, tradisyon yan, may mga baratilyo ho dyan, At mura ho ang bilihin, Pero napakadami, hindi ho natin alam kung kailan nag-umpisa yung baratilyo na yan. Yan ba yung isang usapin ata na parang sino ba naniningil dyan? Dapat yung may bayad do yung mga pwesto dyan At yan ho ay direkta na mapupunta sa lungsod ng Calapan. Wala na po tayong oras next Monday sa ating pong programang Mabuhay Mindoro. Ito po ang inyong lingkod, Omar Clergo po. Kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa kalikasan, sa bayan at sa mamayan. Magandang umaga po.